Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father Vic. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng kapistahan ng iisang Diyos na may tatlong persona. At ito yung tinatawag nating Santissima Trinidad. At ito yung lagi nating ginagawa kapag tayo ay magdarasal. Nagsisimula tayo sa ating pagdarasal sa pamamagitan ng pag-aantanda ng krus. Inaanyayahan natin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo na samahan tayo sa ating pananalangin, samahan tayo sa ating banal na gawain. Kaya nga di po ba, sa bawat pagdiriwang natin sa ating simbahan, bago tayo magsimula ng misa, bago magsimula ng prayer meeting, bago magsimula ng pagdiriwang ng mga sakramento, sinisimulan natin ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At tinatapos din natin ang bawat banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At yung iba, bahagi na ng kanilang buhay ang pagsasign of the cross. Bago umalis ng bahay kapag may pupuntahan, kapag papasok sa school, papasok sa opisina, o merong mahalagang lakad, paglabas ng bahay, nagsasign of the cross. Yung iba kapag madadaan sa simbahan, kahit nakasakayan sa kanyang sasakyan, basta't napadaan sa simbahan, magsasign of the cross. Gaano ba kaimportante sa atin ang pag-aantanda ng krus? Ito, mga kapatid, ay isang malinaw na pagkilala natin sa Santissima Trinidad. Ang Ama na lumikha, ang Anak na nagligtas, ang Espiritu Santo na nagpapabanal. Pero hindi ibig sabihin na ang gawain ng paglikha ay nakasalalay lamang sa Ama at walang pakialam ang Anak at ang Espiritu Santo. Hindi po ganoon ang nangyari. Mababasa natin sa Biblia, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ito kasama ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya nga mababasa natin dito sa Lumang Tipan, sa aklat ng Henesis, kwento ng paglikha, sinasabi doon, lalangin natin. Ibig sabihin, kasama sa gawain ng paglikha, ang Anak at Espiritu Santo. At sa gawain ng pagliligtas, nandoroon din ang Ama at nandoroon din ang Espiritu Santo. Ang pinaka-peak ng gawain ng Anak ng pagliligtas sa sanlibutan ay doon sa kanyang pagkamatay sa krus. At doon, habang ang Anak ay naghihingalo at malapit ng mamatay, sa tingin niyo ba wala doon ang Ama, wala doon ang Espiritu Santo? Kung papaanong sa gawain ng paglikha ay nandoroon ang Anak at Espiritu Santo, sa gawain ng pagliligtas nandoroon din ang Ama at ang Espiritu Santo. Kaya nga di ba, habang naghihingalo, tinawagan ng Anak ang Ama. Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sa literal na pagkaunawa, pwede nating sabihin, bakit ganon? Parang pinabayaan ng Ama ang Anak. Pero sa mas malalim na kahulugan, hindi totoong pinabayaan ng Ama ang Anak, sapagkat sa mga sandaling naghihingalo at naghihirap ang Anak, nandyan din ang Ama.
At ang nagbubuklod para sila ay manatili sa isa't isa ay ang Espiritu Santo. Kaya anuman ang gawain, anuman ang sitwasyon, palaging naririyan ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kahit na magpahanggang ngayon, naniniwala tayo na anuman yung ating ginagawa, anuman yung ating pinagkakaabalahan, nandirito't kasama natin ang Santissima Trinidad. At iyon ay napakahalagang doktrina ng ating simbahan. Napaka-importante na itong doktrina na ito ng ating simbahan ay ating panghawakan. Kinakailangan tayo ay naniniwala sa doktrina na ito. Kinakailangan tayo ay sumasampalataya dito sa iisang Diyos na ito na may 3 persona. Kaya ito ang kapistahan na pinagdiriwang natin ngayon. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, isinugo ni Jesus ang mga alagad at sinabihan, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito yung tinatawag nating Trinitarian formula of baptism. Na kapag magbibinyag ang isang pari, importante at dapat nandun yung Trinitarian formula. Binibinyagan kita, Pedro, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At in case of emergency, kapag dumating sa punto na merong isang sanggol na hindi pa nabibinyagan at nasa bingit ng kamatayan at any moment pwedeng mamatay at malayo kayo sa simbahan para makapag-request ng pari, sa palagay niyo ba pwede kayong magbinyag? Pwede. Dahil kayo ay binyagan, dahil kayo ay naniniwala sa Santissima Trinidad, in case of emergency and in matters of death, pwede kayong magbinyag at kukuha kayo ng malinis na tubig, bubuhusan ninyo ang tubig ng sanggol na malapit ng mamatay at sasabihin ninyo, ikaw, kung ano man yung pangalan na ibibigay sa bata, ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ganoon kaimportante ang pananalig natin sa Santissima Trinidad. Kaya, kapag nangyari na ikaw ay nakapagbinyag sa ganong sitwasyon at namatay ang bata, malaking biyaya iyon sa iyo. Kasi yung bata namatay na nabinyagan. Kasi sa binyag, di ba, tayo ay nililinis mula sa kasalanang minana sa mga magulang. Kaya kung siya man ay babalik sa Ama, sa kanyang kamatayan, ang sanggol na ito ay dapat malinis. Kaya minsan, nagtataka ako doon sa mga magulang, iniintay yung ilang taon o yung mahalagang celebration bago pabinyagan yung bata. Alam po ba natin na kapag may hindi magandang nangyari doon sa bata at siya'y namatay na hindi nabinyagan, malaking pananagutan yon sa Diyos ng mga magulang. E di lalo na yung mga bata o yung mga sanggol na nasa sinapupunan,
na ni hindi binigyan ng pagkakataong maisilang at pinalaglag. Napakalaking pananagutan ng magulang yon sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa kapistahan ngayon ng Santissima Trinidad, hingin natin sa Diyos ang biyaya. Hindi man natin lubos na maintindihan ang doktrina na ito, ang katotohanan na ito, at least maisabuhay natin ang itinuturo sa atin ng Santissima Trinidad. At ang itinuturo nila ay ang kanilang magandang pagsasamahan. Bagamat iba ang Ama sa anak at iba ang anak sa Espiritu Santo, bagamat magkakaiba sila, iisang Diyos pa rin na pinagbubuklod ng pag-ibig. Kaya nga napakaganda ang relasyon ng Ama ng anak, sapagkat ang nagpapatibay at nagpapaganda ng relasyon nila ay ang Espiritu Santo, ang pag-ibig. Kaya maging magandang halimbawa nawa ito para sa atin upang sikapin din natin na maging maganda ang relasyon natin sa Diyos at maging maganda ang relasyon natin sa bawat isa. Amen.